Nako, ito na at bistado na ang isang leader ng kulto, mga kaibigan. Ito ngang si Senyor Aguila dahil nga sa ginawa na pagbisita ni Senador Bato sa kanila pong mismong lugar dyan po sa Socorro, Surigao del Norte. Meron pong natuklasan ito pong si Senador Bato. Yan po ating pag-usapan sa ngayon, pero bago po yan, welcome back ulit sa Rapido TV at kumusta po ang lahat? Naway nasa mabuti pong kalagayan. Mag-iingat lang tayo palagi. Saan po tayo naroon? At ito na nga mga kaibigan, nung araw po ng Sabado ay bumisita nga si Senador Bato sa lugar po na sinasabing ugat ng mga kulto. At dito nga sa kanyang pagbisita, mayroon po siyang mga natuklasan sa miyembro mismo ng nasabi pong kulto. Kaya ay wag na po natin patagalin at panoorin muna natin ang video na ito para sama-sama po tayo magbigay ng ating mga sari-sariling opinion. Ayan mga kaibigan, no? Dito pa lang ay talagang mapansin po natin na yung pagdating ni Senador Bato at sa kanyang mga kasama ay welcome na welcome po sa nasabi pong lugar. At kitang-kita po natin silang lahat ay masaya mga kaibigan dito nga sa pagdating ni Senador Bato. So napansin ko lang dito mga kaibigan na talagang mayroon pong organizer ang mga grupo na ito mga kaibigan para po ay magawa po nila ang lahat na gusto po nilang mangyayari, lalong-lalo na sa katulad dito na mayroon pong isang mataas na opisyal na dumating mismo dyan po sa kanilang lugar na gusto nilang ipakita nila na lahat po ng tao na dumating dyan ay welcome na welcome po sa kanila mga kaibigan. Dahil nga ay kung ating pong balikan ang mga reklamo laban po dito sa grupo na ito ay sinasabi nga na mismo pa ang DENR ay hindi nga pinapasok nila dito nung gusto na ay maggawa ng inspeksyon. Pero dahil nga ay nabulgar po ang kanilang mga gawain ay gumagawa po sila ng mga bago pong mga diskarte na para po ay makita ng publiko na ganun po sila pag tumanggap ng mga bisita ay welcome na welcome po mga kaibigan. So mayroon pong organizer ang grupo na ito. Ready sila to answer the questions. Yun nga. Ayan na. Rehearsed. Paano rehearse sir? Parang lumalabas na yung all their answers are going towards defending Yun. Senyor Aguila na Bistado na. hindi talaga nagsusulimnize ng marriage, so iniwasan talaga nila na maisip Ayun. nilang leader. So ganun nakikita ko na mga sagot nila. Anong next step natin sir? Kausapin na itong karamihan ng mga tao. So yan mga kaibigan, no? At yan ay inaasahan na po natin na talagang gagawin po nila yan. At hanggat kaya po nila na idipinsa ito pong kanila pong kinikilalang leader o Diyos mga kaibigan na si Senyor Aguila ay gagawin po nila yan. Kung naalala po ninyo dati na mayroon pong isang congressman na si Robin Eclio ay dito din po yan sa Surigao nangyayari, di ba? Nung hulihin na po ito pong si Robin Eclio dahil ay kinikilala din po siyang leader at mataas talaga na leader mga kaibigan at parang kinikilala na rin po siyang Diyos ay nakipagpatayan pa ang kanyang mga tauhan mga kaibigan para lang po ay hindi mahuli ito pong kanilang leader. Yan po ay maaari ding mangyari dito po mismo, no, sa kapihan
dahil nga ay marami pa rin po ang mga sumusuporta nito pong si Senior Aguila. At kung mangyari na ito po ay talagang meron na pong maipapataw na kaso at makundik at puhulihin na mga kaibigan, ay mangyayari po yan. Asahan po natin yan na ipaglaban po nila itong kanilang leader. At siyempre mayroon pong mga baril yan at nakatago lamang mga kaibigan. Kaya ay dito pa lang sa mga sinasabi nga ni Senador Bato na napansin po niya talaga na yung pong lahat ng mga sagot ng mga tinatanong po niya ng mga minor de edad at iba pang membro ay halos magkapare-parehas lamang at talagang handang-handa na po sila sa kanila pong isasagot mga kaibigan. At yun nga ang sabi ko, na mayroon po itong organizer na siya po ang talagang nagtuturo dahil alam po nila kung kailan darating itong si Senador Bato sa kanilang lugar. So pinaghandaan na po yan nila mga kaibigan. Na which is dapat ay hindi po ipaalam kung kailan po dumating para po masurpresa ang mga tao na ito mga kaibigan at hindi po nila mapaghandaan kung ano po ang kanilang isasagot. Pero dito ay alam po nila kaya ay handang-handa na po sila kahit ano pa ang itatanong po nito po ni Senador Bato mga kaibigan. Unang tanong, yung mga anak ba ninyo pwede mag-aral, pwede bumaba doon sa downtown? Ang mga anak ba ninyo, sa mga minor de edad, pwede mag-asawa? Puro hindi ang sagot. Hindi. O bakit meron na mga interview kanina na mga nag-asawa na minor de edad pa? Hindi pa rin. Pero mayroon mga video. Importante, huwag kayo magsinungaling sa amin. Kasi ako, Grabe talaga. Senado, pero pumunta ako dito, lumasok sa gobyerno, pumunta kami dito, para lang malaman ang katotohanan, tapos masama naman kung sinungaling kayo sa akin. Dapat ko kayo sinungaling sa akin. Hindi lahat. Ang sagot, hindi lahat. So, sabi kayo na totoo. Unang tanong, yung mga anak ba ninyo, pwede mag-aral, pwede bumaba doon sa downtown? Hindi lahat. Ang mga anak ba ninyo, sa mga minor de edad, pwede mag-asawa? Hindi. O bakit meron ako na interview kanina na mga nag-asawa na minor de edad pa? Hindi lahat yan. Ha? So yan mga kaibigan at sa lahat po ng mga tinatanong ni Senador Bato sa kanila patungkol nga sa pagpakasal ng mga minor de edad, ang sagot po ay wala pong nangyayari, hindi po yan ginawa. At kung papayag ba sila na ang kanilang mga anak na minor de edad ay ipapakasal, ay hindi rin po ang sagot. Lahat po ay hindi na kaibigan. At alam po natin na ganun talaga ang kanilang sasagot. At ayaw talaga nila aminin ang lahat po na mga ginagawa dyan na kabalbalan sa nasabi pong kulto na yan mga kaibigan. Dahil nga ay sa ngayon po andyan pa ang kanila pong paniniwala dito pong kinikilala po nilang leader na si Senior Aguila. At patuloy po nila yan na panindigan na i-deny po nila ang lahat po ng mga aligasyon laban po dito kay Senior Aguila. So paano po yan mga kaibigan na ganun po ang mga nangyayari sa mga membro dyan na talagang todo depensa po ang kanilang ginagawa kay Senior Aguila. So hayaan lang po muna siguro yan mga membro na yan mga kaibigan, at ito nga si Senior Aguila at kasama po yung iba pang mga leader na nandyan na po sa Manila na dapat po ay tuluyan na po nakasuhan ang mga tao na yan para po ay mahatulan na po at wag na pong pauwiin pa dito po sa lugar nila mga kaibigan, dahil sa sinabi ko nga
kung ano po yung nangyayari kay Robin Eclio na handa po siyang ipinaglaban ng kanyang mga tauhan dati at nakipagbarilan pa sa mga otoridad, maari din po na mangyari dito po sa Kapihan mga kaibigan. Dahil nga ay meron po yung mga baril na nakatago mga kaibigan. Siyempre ay noong pong pinasok po sila ng mga kapulisan, alam na po nila na meron pong magre-rekisa sorry, ay kanila na po yung mga sinesafety ang mga nasabi pong baril, pero andyan lang po yan sa paligid mga kaibigan at kahit anumang oras o anumang panahon ay pwede po nila yang kunin para gamitin na depensahan itong kanilang leader. So para sa akin po ay itong lugar na ito dapat mayroon talagang nagbabantay dyan na mga otoridad na patuloy na nagmonitor dyan at itong si Senyor Aguila at yung mga leader pang iba ay wag na pong pauwiin pa dyan at kung maari kung sino po yung mga nandyan na gusto pong bumalik na sa kanila pong mga natural na buhay ay dapat na pong palabasin mga kaibigan. At pero yung mga magulang na ang kanilang mga anak ay pinapakasal po, lalong-lalo na yung mga minor de edad mga kaibigan, siguro ay dapat din po yung imbestigahan, no? Dahil ay kung atin pong titingnan ang kanila pong pag-agree sa nangyayari na ipakasal po ang kanilang mga anak na minor de edad ay malaki po yan na kasalanan sa batas mga kaibigan. So dapat po nila yung panagutan din po mga kaibigan, ano, na pinapayagan po nila na gagawin sa kanilang mga anak ang pagpakasal na kahit na minor de edad mga kaibigan. At bakit po maraming mga sanggol na patay po sa nabing lugar? So ganun po talaga yan dahil ang naging mga ina ay sobrang bata pa at hindi pa nila siguro kaya mag-alaga ng mga bagong silang na sanggol. Kaya ay hindi po siguro nila nagawa ang dapat na gagawin bilang isang ina sa bagong silang na bata. Kaya ay marami po ang namatay na mga sanggol po sa pong lugar mga kaibigan. Base na rin po sa sinasabi, no, sa post ni Senador Hontiveros, no, sa kanyang Facebook page na marami po raw ang mga sanggol na nailibing na sa nasabi pong lugar mga kaibigan. So dapat po yan talaga imbestigahan lahat ang anuman po ang mga nangyayari dyan at talagang hindi po yan sila aamin. Wala pong aamin dyan mga kaibigan hanggat nandyan po yan sila sa loob. Dahil mayroon pa rin po na nagkukontrola sa kanila dyan. Dahil alam po natin, yung pong pagpunta ng ilang leader doon po sa Maynila, mayroon po yan silang mga tao pa na naiwan dito na sila po ang magkukontrola. Ito pong mga nasa loob pa. At nandoon pa rin po ang pananakot dyan mga kaibigan. Maniwala man kayo sa hindi, talagang mayroon po yan. Kaya ay patuloy po yan sila na magdedepensa dito po sa kanila pong kinikilalang leader. Kaya para sa akin po ay doon na lang po sila Senador Bato tumutok sa kinikilalang leader at yung pang-iba para po ay makasuhan na at mahatulan at mapanagot sa mga karumal-dumal po na ginagawa po nila dito po sa ating mga kababayan na halos ngayon po ay andyan pa rin po ang kanilang paniniwala sa kanilang kinikilalang Panginoon mga kaibigan. So ano po inyong mga public opinion dito po sa ating tinatalakay mga kaibigan? Paki-comment na lang po sa ating comment section. At ako po ay muli po na magpapasalamat sa inyong patuloy na panunood sa aking mga ginagawa pong mga videos. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, maaari po ay paki-like naman po. At maaari din po ay paki-share mga kaibigan. At sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW. Ayan, at palaging mag-iingat, saan po tayo naroon. At see you po sa next video ko. God bless all of us. Ingatan palagi.